Sarap ang maglingkod, kay saya ang maglingkod sa Kanya na nagbuwis ng buhay upang ika'y matubos. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina't maglingkod. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina at maglingkod. Maglingkod kay Jesus. Maglingkod, maglingkod. Kay sarap ang maglingkod, kay saya ang maglingkod sa Kanya na nagbuwis ng buhay upang ika'y matubos. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina't maglingkod. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos.
at maglingkod, maglingkod kay Jesus, maglingkod, maglingkod. Kay sarap ang maglingkod, kay saya ang maglingkod sa Kanya na nag-uwis ng buhay upang ika'y matubos. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina't maglingkod. Kailan mo pa'y susuko buhay at kalooban mo kay Jesus na napako sa krus upang ika'y matubos. Halina't maglingkod sa Panginoong Jesus. Di sayang ang pagod at paglilingkod. May mga pagsubok man, biyaya niya'y lubos. Halina at maglingkod, maglingkod kay Jesus, maglingkod, maglingkod. Open the Bible, hear God speak. Magandang umaga po sa bawat isa. Truth and life for those who see. Magandang umaga po sa ating po mga kapatid Every natin. word, a shining Sa light, ating po morning devotion. guiding Good us morning both kaya day Fred and at night. Pastor Boy diyan po sa Mabitak, Laguna. It is Mabitak God's Angin, will, Laguna. clear and true. Ganun din kaya Preacher Cecilio Search Manalastas. His Magandang word umaga. to know Kaya Jesus Hilda too. Pluto, good morning. Maging All kaya the pages So, Edna, Puti. testify Brother June, who's called Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. Brother Leo de los They Reyes. reveal Magandang umaga. Christ faithfully. Tayo muna po ay tumulog sa Panginoon sa In panalangin. Tayo His po ay panalangin. name, life is given. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Hinihiling po namin ang inyo pong presensya ng inyong banal na Espiritu. Ang sa amin po ay manguna at
kami po ay inyo pong kausapin, turuan sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Dalain niyo po ang aming pag-aaral, ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side, search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan, life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. At dito na po tayo sa verse 5 hanggang verse 8 ng Psalms chapter 61. At ito po yung ating pong karugtong ng ating pag-aaral kahapon. Verse 5, ito po ang sabi ng Bible, For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth, which may preserve him. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa, at dito po sa atin pong pag-aaral, kung kahapon nakita natin dito sa chapter na ito yung prayer ni David for refuge, at connected do sa mga faint-hearted, at pinakita sa atin na ang tangi nilang refuge and tower of strength ay ang Panginoong Diyos. At ito po yung itinuturo sa atin, maging sa ating panahon, sa ating mga anak ng Diyos sa ngayong kapanahunan, ang ating kalakasan ay ang ating pong Panginoon. At dito po sa pagdating dito sa verse 5 hanggang verse 8, yung pong pagpupuri, papuri natin sa Diyos, dapat laging na papalakas nung atin pong araw-araw ng katapatan. Kaya nga po laging sa atin laging hamon sa atin yung pagtatapat sa atin pong Panginoon. Kaya dito, sabi dito ni David, For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Ano po ito? Yung papuri natin, yung pagpupuri natin sa Diyos, praise is the proper response to answered prayer. Opo, di ba? May panalangin sa Diyos do sa verse 1, na doon yung daing ni David, at talagang he is seeking audience with God, at nung tumugon ang Panginoon sa kanyang panalangin, ito yung naging response. At ganun din po sa atin ng mga anak ng Diyos. Ganun po sa atin ng mga mananampalataya, dapat ay yung prayer, yung papuri, yung po yung mainam o tamang tugon sa mga kasagutan sa ating pong panalangin. Nang sinagot ng Diyos yung ating pong mga panalangin, ang pinakamainam na katugunan natin, response natin do sa mga answered prayer ay yung papuri sa Diyos. Kaya nga po, di ba, kapag may pagtitipon o meron tayong may prayer meeting, na andun yung pagte-testify o testimony time para papurihan natin ang Diyos. Hindi para ipagmalaki yung mga pagpapala ng bagamat dapat lang nating ipagmalaki yung pagpapala ng Diyos. Hindi para ipagyabang yung
yung mga karanasan natin, naranasan, kundi ano po, para papurihan ang Diyos. O, kaya tayo nagte-testimony to praise God. Naalala ko dati, ang ginawa naming tawag doon sa aming prayer meeting ay 3 P's. Ano yun? Ay praises, preaching, and prayers. Yung unang bahagi ng prayer meeting, praises, na doon yung pag-aawitan, na doon yung mga testimony. Tapos sa second part nung prayer meeting ay preaching, nakikinig ng salita ng Diyos. At yung third part nung prayer meeting ay prayers, at na doon yung pananalangin. At kaya tinawag naming 3 P's. Dito po, pinakita ni David, sabi niya, "For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name." Pinakinggan ng Diyos yung panata ni David, maging yung kanyang panalangin. At ang katugunan sa katapatan ng Diyos ay yung pong ano po. At hindi lang katapatan ng Diyos, ang katugunan do sa answered prayer, praises, papuri sa Panginoon, papurihan ng Diyos. At ito po yung pinakita sa atin dito ni David. Ito ang pinakikita ng salita ng Diyos. Ang ating pong mainam na katugunan sa mga answered prayer sa atin pong mga buhay ay ang papurihan ang Diyos. Praise. Ating pong purihin, papurihan ang ating pong Panginoon. Ating itaas sa ating pong buhay ang ating pong Diyos. Sa mga bagay na kanya ibinibigay, sa mga katugunan niya sa ating panalangin, sa pagdinig niya sa ating pong mga panalangin. Praise. Minsan, yung pananalangin ng anak ng Diyos, hindi na, yung papuri ng anak ng Diyos, hindi lamang hindi na dahil sa katugunan ng Diyos Para mga gusto na lamang ay ipakita, ipahayag yung sabihin natin magandang bagay na nakamtan niya, bagamat bahagi yun ng answered prayer, pero sa ating pong pamumuhay, sa ating pong buhay, pagpupuri sa Diyos, isa sa dahilan natin ng ating pagpupuri sa Panginoon ay dahil po sa mga answered prayer. Dahil sa answered prayer. Kaya praises is the proper response to answered prayer. At ito po tugon ng Diyos sa katapatan natin. Kung hindi naman tayo magtatapat, bakit tayo tutugunin ng Diyos? Kung hindi naman tayo magiging matapat sa Panginoon, bakit naman niya sasagutin yung ating panalangin? Kaya po naandun yung pagsagot ng Diyos sa ating panalangin dahil nakita niya yung ating katapatan. At dahil naman sa pagsagot ng Diyos, atin din pong sinusuklian ng papuri. Ng papuri sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung mainam na dapat nating gagawin. Ang papurihan ang Diyos, ang ating pong katugunan dapat doon sa mga panalangin sinagot. Pangalawa, sabi niya, thou hast given, doon sa verse 5, sabi niya, "For thou hast heard my vows, thou hast given me the heritage of those that fear thy name." Ano pa po ito? Praise is the proper response to answered prayer. Dito pangalawa, praise is the proper response to God's gift of preservation. Paano tayo ay iningatan, preserve ng Panginoon. Sabi niya, sa pangalawang bahagi nitong verse 5, "Thou hast given me the heritage of those that fear thy name." Preservation saan? Pag ating pong tiningnan, binalikan itong mga sinasabi ng talata, preservation to enjoy godly
heritage o posterity. Ito po sabi ni David dito Sabi niya, Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Yung pong future generation, kaya napapapurihan natin at papupurihan natin ang Diyos dahil doon sa pag-iingat niya. Binigyan niya tayo ng kaloob o regalo ng pag-iingat sa atin, ng preservation sa atin, at ang preserve niya, hindi lamang tayo, kundi yung future godly generation. O kaya nga po ito lamang yung dapat nating gawin ating pong patuloy lamang na ipasa yung tamang pananampalataya. Patuloy lamang nating ipahayag yung tamang pananampalataya at patuloy nating turuan yung mga susunod na henerasyon ng tamang pananampalataya at dapat na ginagawa ng mga mananampalataya. Kaya nga po tayo po ay ligasiya nung mga naunang ibang tao, maaring nung nauna sa atin, at impluwensya tayo dito sa iba naman na nakatingin sa atin. Anong influence ang ating naipapasa sa kanila na magiging legacy natin? Kaya po kung makikita at makikita sa ating pong buhay, yung tamang pamumuhay ng isang mananampalataya, yung pagtatapat, naandun po yung pag-iingat ng Diyos sa mga susunod na henerasyon at maipapakita pa rin yung tamang pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Kaya dito si David, hindi lamang praise is the proper response to answered prayer, but praise, kasama na rin dito, ay yung papuri, praise is the proper response to God's gift of preservation. Dahil sa iningatan tayo, niregaluhan tayo ng protection ng Diyos, ng preservation ng Diyos, at ang preserve niya yung future godly future. Itong mga susunod na henerasyon, godly future generation. Ang naingatan ng Panginoon. Kaya alam po, mangyayari lang naman yan na mapipreserve ng Panginoon kung tayo na mga adult sa ngayong panahon ay maipapakita natin yung godly living and faithfulness, makikita sa atin itong mga susunod na henerasyon. Doon po natin maipapasa sa kanila. Hindi lamang po yun sabi niya, Thou will prolong the king's life. Sa verse 6, Thou will prolong the king's life and his years as many generation. Hindi lamang yung preservation to enjoy yung godly future generation, kundi preservation to enjoy yung long and successful life. Ang sabi dito sa verse 6, Thou will prolong the king's life and his years as many generations. Pinahaba ng Diyos yung buhay nitong hari. At po, tayo po, may kakayanan din na magpahaba ng ating pong buhay ang Diyos, ang ating pong Panginoon. At mai-enjoy natin yung mahabang buhay at matagumpay na pamumuhay. At kaya ito po yung dahilan bakit natin papupurihan ng Diyos. Kaya nga po nakaka-encourage yung pong mga seniors na kahit sa kabila ng kanilang edad, sa kabila ng physically ay mahina na, ay naandun pa rin na pinagsusumikapang magtapat sa paglilingkod, sa pagpupuri sa Diyos. Di natin alam kung gaano nakatagal sila sa pananampalataya, pero yung kanilang kalakasan physically, nahihirapan sila, pero sinisikap pa rin nila. Alam po, isa itong hindi lamang encouragement, kundi hamon sa atin ng mga mas bata pa. Kung sila nagagawa nilang magtapat, kung sila nagagawa nilang magpatuloy, ay dapat mas lalo tayo para din naman sa susunod na henerasyon na nakatingin sa atin, na sumusunod sa atin. Alam po, sabi dito, Thou will prolong the king's life. Thou will prolong the king's life and his years as many generation. Yung preservation ng Diyos para ma-enjoy natin yung mahabang buhay, at hindi lang yung mahabang buhay, kundi yung matagumpay na buhay.
Hindi ko sinasabi na hindi ibig sabihin na kapag matagumpay na buhay ay ito yung marangya na pamumuhay. Ito yung materially ay naandun yung pwedeng gawin ng Diyos na i-bless tayo materially, pero hindi sa lahat ng aspeto ng pagiging matagumpay o ng successful life ay material na katagumpayan. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. Ang tunay na katagumpayan sa buhay ng anak ng Diyos ay yung magawa mo ang nais ng Diyos na magawa mo. Marating mo ang nais ng Diyos na marating mo, maabot mo yung nais ng Diyos na maabot mo. Ibig sabihin lamang yung atin pong nasusunod yung kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. Hindi man maganda sa ating paningin, pero dahil yun ang kagustuhan ng Diyos, sa harapan ng Diyos, matagumpay tayo. Kung maaring sa harap ng tao, sa paningin tao, hindi ka matagumpay. Pero kung nasunod mo yung kagustuhan ng Diyos, matagumpay ka sa paningin ng Diyos. Kaya ito po nai-enjoy. Preservation, ginagawa ng Diyos to enjoy long and successful life. Hindi lang po yan. Verse 7, ang sabi niya, He shall abide before God forever, O prepare mercy and truth which may preserve him. Ano po yan? Doon sa verse 7, unahang bahagi, He shall abide before God forever. Ito'y preservation to enjoy fellowship with God by faith. Enjoy forever. Kaya nga po ito yung maganda sa atin ng mga anak ng Diyos. Yung ating pong kaligtasan, hindi na nawawala. Bakit po? Ipinipreserve yan ng Panginoon para ma-enjoy natin siya magpakailanman. He shall abide before God forever. Kaya yung fellowship natin sa Panginoon, by faith, ito po yung ginawa ng Panginoon, preserve tayo, iningatan tayo, para ma-enjoy natin yung fellowship sa Panginoon. Paano tayo nakikipag-fellowship sa Panginoon? Kapag ating binabasa, pinagbubulayan ang salita ng Diyos, tayo po'y nakikipag-fellowship sa Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin, nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon. Doon sa panahon ng ating pagsamba, bahagi ng nakikipag-fellowship din tayo sa Panginoon habang sinasamba natin ang ating Diyos. Na-enjoy natin. At ang maganda nito, pagdating natin sa kanyang piling, mas mahaba yung nating mai-enjoy yung fellowship natin sa ating pong Panginoon. Kaya nandun yung preservation. At dahil doon sa preservation na yan, gift of preservation ng Panginoon, po, ang atin pong katugunan, papurihan siya. Praise. Praise is the proper response to God's gift of preservation. Hindi lamang po yung fellowship with God in faith, bagkus sa preservation sa pamamagitan po ng loving kindness and truth. Ang sabi doon sa hulyahang bahagi ng verse 7, Oh, prepare mercy and truth which may preserve him. Diba? Nandun yung kagandahang loob ng Diyos at katotohanan. Para ma-enjoy natin yung loving kindness, yung mercy and truth ng ating pong Panginoon. Kaya tayo ay binigyan ng preservation. Tayo iningatan. Iniingatan tayo ng Diyos to enjoy His loving kindness and truth sa ating pong buhay. At ito po ay nakikita ng susunod na henerasyon. Diba? Ang sarap po nito na pagdating ng panahon, ang kanilang fellowship at yung patutuo na nakita nila sa atin ay kanilang mapapag-usapan na nung panahon nila, ganito sila nagtapat sa Panginoon at ganito sila iningatan ng Diyos at ganito sila pinagpala ng Diyos. Diba? Diba? Ang sarap nito yung mga wala na tayo, wala ka na, pero yung fellowship ng mga bagong henerasyon, napapag-usapan nila
yung pag-iingat ng Diyos dahil sa pagtatapat sa Panginoon. Verse 8. Ayan, sabi dito, "So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows." Ano po kung una, yung praise is the proper response to answered prayer. Pangalawa, praise is the proper response to God's gift of preservation. Itong verse 8, ang sabi niya, so will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Praise is the proper response to the opportunity to continue faithfulness. Alam niyo po, yung makapagpatuloy tayong nagtatapat sa katapatan o magtapat sa Panginoon, ito po yung oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos. Bawat isa sa atin, binibigyan ng Panginoon ng opportunity na magpatuloy sa pagtatapat sa Diyos. Kaya lang tayo po ang tumatanggi. Diba? Nakalatag sa bawat mananampalataya yung oportunidad na magpatuloy at magtapat. Alam niyo po kung bakit marami ang hindi nagagawa? Kasi tinatanggihan nila. Opportunity po ito eh. Yung tayo ay nakakilala sa Panginoon, yung tayo binigyan na ng buhay na walang hanggan, yung tayo ay naligtas, isa pong susi na ito o sabi natin pinto na ito ng oportunidad para tayo ay magtapat sa Diyos. Kaya lang, ano pong ginagawa minsan natin? Imbis na tayo magtapat, ay lalo po tayong lumalayo. Minsan, yung pong mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pong buhay ay isang pintuan ng oportunidad para magtapat tayo sa Diyos. Yung mga kagaya nitong mga krisis, di ba, na nangyayari, isa pong pintuan para tayo po ay ng oportunidad para tayo magtapat. Pero po anong nagagawa natin minsan? Nababaliwala natin. Nasasayang yung oportunidad na ibinibigay ng Diyos. Yung ating pong trabaho, yung binigay sa ating hanap buhay o trabaho ay isang opportunity para magpatuloy tayo sa katapatan sa Diyos. Pero alam po minsan may mga mananampalataya na kung kailan nabigyan ng magandang hanap buhay, na wala na sa Panginoon, hindi na nagtapat. Nakakalungkot. Akala nila ay habang panahon na, habang buhay na yung trabahong yun, pwedeng alisin ng Diyos. Yung negosyo na binigay sa atin, ay yan po isang oportunidad para magtapat tayo sa Diyos. May mga mananampalataya na kung kailan blines ng Panginoon yung kanilang business, lalong nawala sa Panginoon. Na sayang yung opportunity na ibinibigay ng Diyos para tayo magtapat. Bawat isa sa atin meron. Yung karamdaman na meron tayo, pwedeng yan ay oportunidad na binigay ng Diyos para tayo manatiling nagtatapat sa Kanya. Diba? Yung mga trials and troubles sa ating pong buhay, yan po yung opportunity na binibigay ng Diyos para tayo magpatuloy na magtapat sa Kanya. Diba? Yung mga tribulations, testings, yan po yung opportunity para tayo magtapat, manatili, magpatuloy at magtapat sa Diyos. Diba? Yung mga triumph, katagumpayan sa buhay, yan po yan opportunity na binibigay ng Panginoon para tayo ay manatili, magpatuloy at magtapat sa Kanya. Minsan nga lang po, hindi natin napapansin. Diba? Hindi natin nakikita. Iba kasi yung nagiging kaisipan natin, pananaw natin doon sa mga nangyayari sa paligid. Diba? Itong nangyayari ngayon na masabihin na natin ito crisis, energy crisis, di ba? Yung pagtaas ng gas, yan po yung opportunity na ibinibigay ng Diyos para tayo po'y manatili, magpatuloy at magtapat.
Kaya yung pong pagpupuri natin sa Diyos, ito po yung tamang tamang katugunan dahil sa ibinibigay niyang oportunidad para tayo makapagpatuloy at magtapat sa Kanya. Diba? Yun tayo ay mayroong kalakasan, opportunity ito to continued faithfulness. Yun tayo ay nagising pa kanina, opportunity ng Diyos. Diba? At anong ating magiging tamang katugunan dito sa mga opportunity na ito? Lagi nating papurihan ng Diyos. Kaya nga po ang ating hinahangad sa ating pong buhay ay mapapurihan ng Panginoon. Kaya anuman yung ating gagawin natin para sa kapurihan ng Diyos. Paano natin gagawin? Bago natin hakbangan yung isang bagay, tanungin natin sa sarili natin. Pag ginawa ko ba ito? Sinabi ko ito? Mapapapurihan ba ang Diyos? Kaya, ito po, 3 bagay patungkol sa pagpupuri. Ay ito po una, proper response to answered prayer. Pangalawa, proper response to God's gift of preservation. And number 3, proper response to the opportunity for continued faithfulness. Tayo po'y manalangin, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa kalayaan na binigay niyo upang ang inyong salita'y aming mapagbulayan. Patawarin niyo po kami sa anumang aming karumihan. Dalangin po namin ang katotohanan ng aming natunghayan, nakita, ay maging makatotohanan sa aming buhay at ito po'y aming maisabuhay. Patawad sa aming po mga pagkukulang at pagkakamali at hiling po namin nabigyan niyo kami ng biyaya at kalakasan na ang bawat oportunidad na ibinibigay niyo sa amin upang kami makapagpatuloy at magtapat ay amin po, Panginoong, samantalahin at ito po'y aming hakbangan, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong mga anak, bless niyo po ang kanilang mga buhay, bless niyo po ang kanilang pong mga kabuhayan at patuloy din ang kanilang kalusugan ay ingatan. Hiling ko rin po, Panginoon, sa mga nagbibiyahe, papasok sa trabaho, ay kayo po mag-ingat sa kanila. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang mga lingkod nyo na ginagamit sa inyo pong ministeryo, pagpalain nyo po ang kanilang buhay, ang kanilang family, at mga ministries na pinagkatiwala nyo sa kanila, inyo pong paunlarin. At hindi po ito para kami ang mapapurihan, kundi para po sa inyo pong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po ang buong maghapon, kami po inyong patnubayan at samahan. Kayo po ang manguna sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming samat dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Good morning. Maraming salamat sa ating pong mga nakasama ngayon pong umaga. Magandang umaga kaya Salvador Conway Jr. Biansa Irigan. Maging kay Mamo, good morning po. Kay Brother Roger Hermosa, good morning. Maraming salamat po. Maging kay Liberty Baniel, Dian sa Taet, Marinos Norte. Kay Nita, good morning. At Sister Virgie Adriano. Maraming salamat din po. At magandang umaga kay Pastor Edgar Allen Pastor dyan sa Mabitak, Laguna. At kay Maria Lourdes, good morning. Kay Angeline, kay Gia Amara, good morning. Sister Gemma Gliponeo diyan sa Naga City. Good morning po. Glory, Hope, Amen. Magandang umaga diyan sa Bacolod. At kay Zachary, Brother Zach Fernandez, good morning. At sa iba pa nating mga kapatid na nanood, sa ating morning devotion. Magandang umaga po. Maraming salamat at kahit po kayo ng Panginoon at ating pong ipagpatuloy at magsama-sama po tayo ng umaga po sa ating pong devotion, morning devotion dito sa Aklan. God bless you. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.
are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.